kong ipakilala sa inyo ang tunay na hero, ang pinakamagiting na aso, si Bantay. Apo, meron sana kaming gustong ibigay sa inyo. Utang namin ang buhay namin sa inyo at sa inyong alaga. Kaya dapat sa inyo mapunta ito. Luto ticket! Ayaw mo na tayo! Yung masiguruan pa to! Mga matitinding kaso mga kasama nyo dyan. Idol namin kayo! Ano lupit nyo, idol? Siya nga pala, nasa amin na yung check-in niyo. Ate, 150 million pesos ba talaga yan? Ang laking pera nun, di ba? Oo naman, Jonix. Saya-saya! Mayaman na tayo! Sayang Pasko nito! Nandito, nakaukit pa rin sa puso ko. Nang sabihin mong wag na lang. Nandito, nakatatak pa rin sa isip ko. Ano mo tinalikuran ang lahat? Kay bilis, ba't umalis? Nakakamiss na bigla lang, di ko man lamang nalaman na mawawala. Na bigla lang, di mo man lamang naisip na idahan-dahan. Na bigla lang. Ba't umalis? Na bigla lang. Nakakamiss. Ganito yung gagawin natin, ha. Bukas na bukas, i-deposit natin sa bangko yung cheque. Tapos pagkatapos sa kanya isipin kung ano yung gusto niyong gawin niyo dun sa pera. Ako, yung gusto ko, makapag-aral ulit yung kapatid. Oo nga, ate. Namimiss ko na rin mag-aaral eh. Ako nga rin. Maganda yan. Joanna, pakisabi sa mga bata na gamitin yung pera para hanapin si Marcela. Gusto ng tatay ninyo yung mga naisip ninyo. Pero sana daw huwag niyo rin kalimutan na gamitin yung pera para mahanap pa namin ninyo. Siyempre naman natin, Joanna. Babayaran natin si Kuya Jace. Di ba, detective naman siya? Pwede niya tayong tulungan. Mga anak, huwag na kayong lumapit. Kuya Jace, ano ginagawa mo dito? Yes, it's me again. Napapansin mo ba, Mingming? Nakapalayo na sa atin yung loob ni Joanna. Lalo na kahapon, pagkatapos ng hostage. Tataka ka pa na nagiging malapit siya kay Calvin. Eh, di ba si Calvin yung nagligtas ng buhay niya? Kumbaga, siya yung knight in shining armor. Ganun ba yun? Oo. Alam mo ngayon, Roberto, huwag ka na kasing torpe. Sabihin mo na kasi kay Ate Joanna na love mo siya. Kung hindi,
Mauunahan ka pa rin, Tisoy. Len, kaibigan ko lang ate Joanna mo. Pwede ba, Norbert? Wala ka nang maloloko sa amin. Obvious na obvious ka kaya. Ka na umarte dyan. Ka na nga. Ate, tulungan mo naman ako. Saan? Paniligo kay Joanna. Tatay! Narinig niyo yun? Ano yun? Sila Joanna yun ah! Halika, bilis. Dali. Dali niyo! Magandang hapon po. Ngayong dumarami nagsha-shopping, muling nagpaalala sa publiko ang Bureau of Internal Revenue na dapat may resibo sa mga produktong binibili. Ayon kay BIR Commissioner Kim Meneres, may parusa ang mga hindi nagbibigay ng resibo sa kanilang mamimili. Pwede raw magmulta ng 1,000 piso at maaaring makulong ng 2 taon ang hindi susunod. At kung hindi rehistrado sa BIR ang tindahan, mahaharap ang sinumang lumabag sa 5,000 multa at 6 na buwang pagkakakulong. Pero tayo raw ang lugi kung hindi nagbibigay ng resibo ang mga tindahan. Dahil ibig sabihin nito ay kahit malaking kinikita ng mga negosyante, hindi naman sila nagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno. Ilang daang bilyong piso raw ang nawawalang pera ng gobyerno dahil sa mga hindi nagbabayad ng buwis. At hindi raw dapat hinihingi pa ang resibo. Otomatiko raw dapat itong ibigay sa oras na bayaran ng mamimili ang produkto. Sa ibang balita naman, nagsimula na ang kasal ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez sa Terrazas de Punta Fuego sa Batangas. Alas 2 itong hapon, nagsimula dumating sa venue ang mga panauhin sa kasal. Kabilang narito ang mga ninang sa kasal gaya ni Mother Lily Monteverde at mga ninong na si GMA Chairman at CEO Atty. Felipe L. Gozon, kasama ang kanyang asawang si Teresita. Dumating rin si Herman Moreno. Ang grupong Tax ang kumanta ng Bridal March. Ang canopy sa altar ay puno ng iba't ibang kulay ng bulaklak at merong palamuti na crystals. Inaasahang mag-exchange ng vows sina Ogie at Regine sa isang hilltop na overlooking sa Cavite Plains at sa South China Sea. Mahigpit ang seguridad sa lugar. No guest pass, no entry. Bawal ang anumang camera at camcorder sa loob habang isinasagawa ang seremonya. Tatayong maid of honor naman si Leila, panganay ni Ogie at Michelle, at kasama sa groomsmen sina Pangulong Noynoy Aquino, Dingdong Avanzado at Jano Gibbs. Bible bearer naman ang bunso ni Ogie at Michelle na si Sarah Kay. Candle bearer sina Michelle Van Imren at asawang si Mark Moreau. Samantala, exclusive, 10 taong gulang na bata namatay dahil umano sa food poisoning. Kinain niyang kikiam at fish balls. Hinihinalang nakontamina ng kemikal mula sa piccolo na kanyang pinaputok. Abangan yan mamaya sa 24 oras. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Lala Roque. Dali niyo! Ba't kayo sumigaw? Narinig namin kayo. Si Pet Detective? Yes, it's me, Jace Ventura, Pet Detective. At pagkatapos ng gabing ito, milyonary na. Kaya Jace, ano bang ginagawa niyo? Subas, halika rito. Sino yan? Anong ibig sabihin nito? Alam kong ang kaluluwa ng tatay nyo ay nasa asong ito. Kaya pag hindi nyo binigay ang pera sa akin, ipapa-exorcise ko siya at tuluyan na siyang mawawala. Paano naman nalaman itong tungkol sa pagsapi ko sa aso? Paano niyo nalaman yung tungkol kay Bantay? That's not important anymore. What's important anymore ay narinig ko na nag-uusap ang mga batang ito na ang asong ito ay tatay nila. Kaya kung ayaw nyo nga tuluyang ko nang paalisin ang kaluluwa niya, give me the money. Traitor ka talaga, Jace. Wala namang ginagawa sa iyo masama ang mga bata. Wala naman talaga silang ginawa sa akin masama. Ang gusto ko lang naman yung pera. Kaya nga pera-pera lang to eh. Okay, ibigay nyo lang sa akin yung 150 million. Kung hindi, ay papupuntahin ko sa langit ang kaluluwa ng asong yan. Okay? Labosong asom. Wag! Wag!